Okay, ito po yung ating pag-usapan this morning. The joy of fruitfulness. No? Because next week, ang ating topic sa ating anniversary ay pagsamba at paghayo. No? Magkakaugnay, no? From the first Sunday of August, joy of being connected, the joy of worshiping God, now is joy of fruitfulness. At ito ay makikita natin in Matthew chapter 13, verses 3 to 9. Tingnan natin itong larawan na ito. Let's look at this picture. And this is a fig tree. Malago ang dahon. Mababa yung puno. Okay. Tingnan natin yung pangalawang picture. Kausapin mo din katabi mo. Ano may impression mo dito? Walang buhay. Sabi ni Yana, walang buhay. Patay. Okay. And then, yung pangatlong picture. Sabi mo sa katabi mo yung impression. Iba yung pangatlo, right? Yung una medyo okay lang. Pangalawang malungkot, like sad picture. And then yung pangatlo, wow, daming bunga. Balikan natin yung mga pictures. Ganito ang story niya. Na si Jesus lumabas, gusto niya kumain ng igos, gutom siya. Nakita niya puro dahon, walang bunga. Alam niyo ang fig tree, hindi siya seasonal, para siyang aratilis. Dapat laging may bunga. Kaso walang bunga, galit si Jesus. Nag-expect siya ng bunga, nagalit si Jesus. Sino pa? Kaya ganito nangyari sa kanya. Huwag ka na magbunga kahit kailan. Namatay yung fig tree. Kasi ang kalooban niya ay ganito. Bago. Gusto niya tayo ay magbunga. Can you say amen? Amen. Sige. Ito yung ating talata from Matthew 13, verses 3 and the following. Let's read together. Sige po. He told them many things in parables, saying, listen carefully. A sower went out to sow seed in his field. And as he sowed, some seed fell beside the road, between the fields, and the birds came and ate it. Other seed fell on rocky ground, where they did not have much soil, and at once they sprang up because they had no depth of soil. But when the sun rose, they were scorched, and because they had no root, other seed fell among thorns, and thorns came up and choked them out. Other seed fell on good soil and yielded grain, some 100 times as much as was sown, some 60 times as much, and some 30. He who has ears to hear, let him hear and hear my words. No? Ito yung talinghaga ng maghahasik. Ang Matthew chapter 13 ay puno ng parables, no? Talinghaga. Kung pupunta kayo in Matthew 13, marami siyang parables, maraming talinghaga. At itong talinghaga ito is tungkol sa kaharian ng Diyos. No? And the author described the kingdom of God in this chapter as a kingdom that is fruitful, growing, expanding, and a kingdom that is blessing to many. Can we say amen to that? Yun ang description ng author ng Matthew dun sa chapter 13 about the kingdom of God. Dapat ang kaharian ng Diyos ay nagbubunga. Dapat ang kaharian ng Diyos lumalago. Dapat ang kaharian ng Diyos lumalawak. Dapat ang kaharian ng Diyos ay pagpapala. Isang malakas sa amen po. Amen. Kapag hindi, wala na siya sa layunin ng Panginoon. Kahapon lang, meron kami initial meeting doon sa GMA, General Mariano Alvarez, Cavite, and we're praying to launch another church for COH. Palakpakan natin ang Panginoon.
Ganun ang kaharian ng Diyos. Can you say amen? So natural. Hindi siya pinipilit. Natural na lumalago ang paghahari ng Panginoon. At nangyayari yan dito sa ating iglesia. Sa susunod na linggo, makikita natin yung mga mukha ng iba nating mga kapatid. No? From Batangas City, Lipa, Marikina. Sayang yung malayo ang Sogoy. Isa lang pupunta yung manggagawa nila. Meron din manggagaling sa Toronto, Canada. Isa lang din, si Mark. Tapos yung iba taga Dasmariñas, taga General San, at taga General Trias. So makikita natin lahat ng mga kapatid natin from different places na kabilang sa City of Hope. And I do believe that the Lord will continue to bless this church, expand this church, and say amen to that. To give growth to this church, no? Kaya, kasi yun ang nais ng Panginoon, yung kanyang kalooban. And one of the major issues of the author sa gospel ito is fruitfulness. From Matthew chapter 1 up to chapter 28, ang issue niya is fruitfulness. No? And si Jesus, kapag walang bunga, galit. No? We can feel Jesus' negative emotion about fruitlessness. If Jesus is happy in fruitfulness, galit naman siya. No? He's angry in fruitlessness. Galit siya. At dito sa gospel nito, Jesus was described as an angry Jesus. Galit na Jesus. Sa Mateo, galit, no? Ang pagpapakilala sa kanya. Sa ibang ebanghelyo, isang beses lang natin makita na si Jesus nagpakita ng emotion, no? Yung cleansing of the temple. But in Matthew, maraming instances na ipinakita na siya'y galit. No? Tingnan natin to, mga picture na ito. Kaya yan yung cleansing in the temple dahil ginawa nila yung lugar para sa panalangin, lugar sa pagsamba, place of worship, place of prayer. No? They made it as a marketplace. So Jesus was so angry. Nagalit siya. No? Kasi itong lugar na ito, ang tawag dyan, court for the Gentiles. No? May mga court dyan eh. No? Court for the men, o court for the Israelites. Mga lalaki Israelita lang pwede roon. And court for the women, dun yung mga babaeng Israelita. Court for the priest, para sa mga pari. Tapos sa dulong-dulo, pinakadulo, outermost court is the court for the Gentiles. Para yung mga traders na mga Hentil na maligaw sa Israel o sa Jerusalem and gusto mag-worship, gusto mag-pray, they have place to worship Yahweh. Okay? They have place to worship God. Pero paano? Paano mangyayari yan? Hindi na mangyayari yan because maingay, di ba? Pili na. Tampo. Oh, ano gusto nyo? May baka rito. Pang-alay baka, tupa. Paano ka mag-pray, di ba? Maingay. Yan ang panutunog ng tupa na yung mga palabra. Ang tupa. Bang. Ano ito? Bang. Ay, bang. Mama. And how can you pray? Paano ka mag-pray kung ganun kaingay? That's why Jesus nagalit. Hindi na makapanalangin ng iba. Hindi na nga kayo nakakatulong, hadlang pa kayo. Tama po ba? Hindi na kayo mahayo. Hindi na kayo blessing sa mga kapitbahay ng bansa. Bagkus, hindi nyo pa sila binibigyan ng pagkakataon makalapit sa Diyos. Do you understand that? Kita niyo yung galit ni Jesus, no? At kaya, paglabas niya ng templo, kinabukasan, ito nakita niya. Okay? Next day. Kita niya yung igos, walang bunga, ginawa niya, sinumpa niya. Sabi niya, itong illustration ko para sa inyo. This is my illustration for you. No? Puro kayo forma. No? Puro kayo forma, walang bunga. Okay?
Puro kayo forma lang, pero walang bunga. Hindi kayo pagpapala. Dahil hindi kayo pagpapala, ito ang gagawin ko sa inyo. Hindi na kayo magiging pagpapala. Grabe yung galing ni Jesus, no? Wow! Galing talaga siya pag walang bunga. Kaya, hindi na siya nakapagtimpi. Ginawa niya, nilarap niya na yung mga pasimuno na kawalan ng pagbubunga, yung mga pariseyo. Galit siya sa mga pariseyo. Dahil sa mga pariseyo, kayo yung mga mapagpaimbabaw. Kung mga relihiyoso, pero totoo, wala kayong bunga. Diba? Yan yung sinabi ni Jesus. Matthew 21 verse 43, lahat ng pictures na yun, matatagpuan natin in chapter 21 ng Matthew. At ito yung sinabi niya. Sabi niya, Matthew 21:43, let's read together. Sabay-sabay. Therefore, I tell you, the kingdom of God will be taken away from you and given to another people who will produce the fruit of it. Nagalit na siya. No? Final judgment. No? Naghahabol na si Jesus. Sabi ni Jesus, the kingdom of God will be taken away from you. Balikan natin yung picture, Sister John. Parang ganyan. The kingdom of God will be taken away from you. Wala na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Hindi na kayo ang pinaghaharian ng Diyos. You are no longer citizen of His kingdom. Kasi ayaw na magbunga. Yan siya. At kanina ibibigay. Balikan natin yung verse natin. It will be given to whom? To another people. Sino to? Sabihin natin sabay-sabay tayo. Sabi mo sa tabi mo, kasama ka to. Sa atin na ang paghahari ng Diyos. Isang malakas na amen po. Amen. Amen po ba? Amen. Wala na sa Israel. Nasa church na. Ibinigay na sa church ang paghahari ng Diyos. Kaya, ano yung nasahan niya sa church? Magbunga. Sabi mo sa tabi mo, kailangan natin magbunga. Sa malakas na amen po. Amen. Sa Tagalog ito mabasa natin. In Matthew 21:43, sabay-sabay po ulit. Kaya sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagbibigay ng mga bunga. Amen po ba? Inalis na sa kanila. They are no longer blessing. They are no longer channel of blessing. Hindi na. Diba? Hindi na. Inalis na sila. Sinumpa na at ibinigay sa isang bagong bansa. God's new people. The new Israel. And that is the church. Amen? Tayo ang bagong bayan ng Diyos. Bagong bansa ng Diyos. At inaasahan niya tayo yung magbubunga. Kaya, merong expectations, Jesus, doon sa mga taong kausap niya tungkol sa talikhaga ng paghahasik. No? Kapag tinanggap nila ang kanyang mga salita, no? At sino ba ang kanyang mga kausap? Sabi sa Matthew 13:1, nang araw ding iyon ay lumabas ng bahay si Jesus at naupo sa tabing dagat. Verse 2, dinagsa siya ng napakaraming tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at upuroon, samantalang napakaraming tao ay nakatayo sa yun yung mga kausap niya, maraming tao. And these people, kung ito ay Galilee, ito ay northern part of Israel, halo-halo to. No? Mayroong purong Hudyo, may mistisong Hudyo, at may mga Hentil. Kasi nasa border na siya. Kaya nga ang salita nila, iba sa salita sa Jerusalem. Kumbaga, kung pure ang Spanish, pagpunta ka sa Zamboanga, parang distorted Spanish. Okay? So, ibang salita nila dyan. Iba-ibang tao na riyan. Ang tawag pa dyan minsan ay Galilee of the Gentiles. Okay? At sila yung sinasabihan ng Panginoon na kayo ay magbubunga. Okay? At yun ang nais niya. Sabi niya, may pandinig ay makinig. Ngayon, paano magbubunga?
Paano magbubunga? May mga na taniman ng kanyang salita. At yung iba sa tabing daanan at hindi nagbunga dahil inagaw ng dyablo ang salita. Diba? Inagaw ng dyablo ang salita. Yung mabasa natin dun sa interpretation, verse 19. Let's read together. Sabay-sabay. Kapag isang tao ay nakikinig tungkol sa kaharian, ngunit hindi niya ito inuunawa, dumating ang dyablo at inaagaw ang naihasik sa kanyang puso. Ito ang tinutukoy naman na ihasik sa may tabing daan. Kapag ang Diyos, ang salita ng Diyos ay napahayag, hindi natin inunawa, aagawin ng dyablo at hindi makuha. Okay? Ganun ka ba? Sabi mo sa katabi mo, yung kapartner mo kanina, ganun ka ba? Ano sagot? Hindi na. Hindi. Pangalawa, sa batuhan. O panandalian lamang tinanggap ang kanyang salita. At dahil sa pagsubok, hindi din namunga. No? Verse 20, let's read again. Tungkol naman sa mga naiasik sa mga batuhan. Ito ang taong nakikinig ng salita at agad itong tinatanggap na may kagalakan, verse 21, dahil may hindi siya nagkaroon ng ugat at hindi gaanong nagtatagal kapag may dumating na kagipitan o pag-uusig dahil sa salita, madali siyang natitisod. Mababaw ang pagtanggap sa salita. Hindi rin magbubunga. Diba anong kailangan ng halaman para maging malusog? Una, kailangan ng araw. Kailangan ng tubig. Diba? Pero higit sa lahat, kailangan ng lupa. Kailangan ng lupa. Ito manipis ang lupa, kaya hindi gaanong lumago, hindi nagbunga. Yung pangatlo, napunta naman sa dawagan o tinikan na tinanggap ang kanyang salita pero nadaig ng alalahanin at tukso ng sanlibutan kaya wala ring bunga. Sino sanay dito magsaka? May mga sanay magsaka rito. Yung mga magsasaka, pag medyo malapit na magbunga, nililinis nila yun. Yung palayan, nililinis nila. Kaya kung inyo napansin, yung iba talagang maganda yung pagkahilera ng pagtanim. Talagang may daanan para malinisan. Ay iba, yung subway lang, di ba? Konti lang hangin. Kasi hindi nalilinisan eh. Yung subway lang. Konti lang. Pero yung talagang nakahilera ang pagtanim para malinisan yung mga... Kasi pag walang dawag, malusog ang halaman. Tama ba? Pag may dawag, may kaagaw sa nutrition. Halimbawa, may palayan dyan, lagyan mo ng abono, hindi lang yung palay mo ang nabonohan, pati yung damo. Kaya pag lulusog naman ang damo, nabonohan mo eh. Kaya tanggalin. Pero dito, dahil kasama yung dawag, hindi rin nagbunga. Wala rin bunga. At ang dawag dito ay yung mga tukso ng buhay at pagsubok sa buhay. Verse 22, sige po, sabay-sabay. Tungkol sa iasig sa may mga halamang tinikan. Ito ang taong nakikinig ng salita. Ngunit ang mga alalahanin sa sanlibutan at ang panlilinlang ng mga kayamanan ay sumasakal sa salita. Ano pa? Hindi ito pagmumulungan. Yung pang-apat, at yun ang maganda. Sabi mo, ikaw ito. At yun nagbibigay ng kagalakan sa Panginoon. Ang magbibigay ng kagalakan sa Panginoon Jesus, at ito ang nais niya, maging matabang lupa. Okay? Let's read. Tungkol naman sa nihasik sa mabuting lupa, siya ang taong nakikinig ng salita at nauunawaan ito. Kaya siya nga ang namumunga. May namumunga ng 100, ang iba ay 60, at ang iba ay 30. Para magkapares lang yung taong nakikinig at naunawaan, no? Hindi po. Yung taong nakikinig ng salita, you're ready, you are receptive, you're ready to receive the word. Yung nauunawaan, hindi lang naintindihan. Ang ibig sabihin ng naunawaan, doon sa original na Greek word na ginamit, you are willing to apply the truth.
handa kang gawin yung katotohanan. Salita ng Diyos, papasok sa isipan, okay? Dadaloy sa puso, magbabago ang iyong buhay. Sa malakas ng amen. At doon nagbubunga. Amen po ba? Salita ng Diyos, tatanggapin mo, unawaan, mapaprocess, babaguhin na yung attitude. Amen po ba? Magbabago rin ang iyong gawa, ang iyong buhay. Basta hindi maagaw ng diablo, basta hindi mamatay dahil sa pagsubok sa buhay, basta walang sumasakal na layaw ng sanlibutan, ang salita ng Diyos tutubo, magiging malusog, magbubunga sa ating buhay. Can say amen? Amen. At nangyari yan sa marami. Last Thursday, nasa Marikina kami. Blessed ang Marikina. Pero mali si Mark, there's another family na nag-host sa church. Ang business naman nila ay auto supply saka car shop. Okay? At talagang mananampalataya yung asawang babae, yung lalaki hindi basta sama-sama lang siya sa asawang babae. Pero hindi siya tumututol, nakikinig siya lagi every Thursday, nandun siya. Isa nga, wala yung asawang babae, pero nandun siya. Pero last Thursday, nagpatotoo siya. Hindi niya mapigilan yung saya niya. Kung paano binago ng salita ng Diyos sa kanyang buhay. Dati dadalo yun. Pagkatapos namin kumain, lalabas yun. Sa labas. Paglabas din niya, may pero, ibang-iba na siya ngayon. Last Thursday, pinunta namin yung pwesto nila. Tapos, meron sila pang isa pang pwesto na walang titulo. Sabi nila, nilalakad namin ito magkaroon ng titulo. Yung unang palapag, commercial place, para may income ang church. Yung second, third floor, gagamitin para sa pagsamba doon sa Marikina. Alam niyo yung lugar, napakaganda lugar. Ano siya, commercial district ng Marikina. Nandun yung Meralco, nandun yung mga magagandang establishment. Sa Concepcion 1, napakaganda lugar. At makikita din, yung signage natin doon, sabi niya, napaginipan na daw yung babae na makikita doon, City of Hope. No? Marikina. Palapakan natin ang pangalan. Saan nagsimula lahat? Pakikinig ng salita ng Diyos. Intindihan natin? Pinakinggan ang salita ng Diyos at nagbunga. Sa ganun, sino daw yung ang taong nakikinig ng salita ng Diyos at tunawan nito ay tinanggap ng buong puso ang salita at inilalapan sa buhay. Ang resulta o bunga ng buong pusong pagtanggap ng mga salita ng Panginoong Hesus at handang paglalapat dito sa buhay ay isang hitik-hitik na pamumuhay. At sino masaya? Tama po ba? Meron kaming mangga. Alfred, kasi tapat ng bahay namin. Minsan galit kami kasi bumabagsak sa bubong pag nangunguha. Pero pag maraming bunga, masaya din kami. Tsaka yung mga bata, masaya. Kaya bubot pa kinukuha na. Okay. Pero masaya, di ba? Pag maraming bunga, masaya. Ang Panginoon ganun din. Pag mabunga tayo, masaya rin siya. Kaya, gawin natin desire. So, bawat araw, bigyan natin ng kagalakan ang Panginoon Hesus. Habang nakikita niya sa atin yung hitik na pamumuhay. Sa malakas na amen po. Sana everyday, no? Laging may ngiti si Jesus, no? Sa kanyang mga labi pag nakikita niya ang ating buhay. Dalawang bunga. Di ba yung isa, yung fruit of the Holy Spirit. Pag ikay lumalakad sa kanyang kalooban, okay? Sabi mo sa katabi mo, kapag pumapait ka, natutuwa si Jesus. Yan yung unang bunga. Hello? Sabi mo sa kapag katabi mo yung anak mo, kapag nagiging masunurin ka, nagiging masaya si Jesus.
Amen? Sa yung mga mag-asawa, sabi, pag-love na love mo ako. Yan! Pag-love na love mo ako, natutuwa si Jesus. Amen? Amen? Sino natutuwa? Si Jesus. Yan yung lapat ng salita ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Lagi natin pangitiin siya. Magbunga tayo sa ating buhay. Pangalawa, yung mga inaakay natin sa Panginoon. Okay? Ngayon, puno tayo rito. Pag nag-akay kayo, 1:1 lang. Next week, sabihin natin kay Brad Francis, iiwanan po namin, hindi na kami kasya eh. Pero kailangan natin magbunga. Amen? Yung mga taong aakayin, palapit sa ating Panginoon. Sige po, tayo ay manalangin sa Panginoon. Let us pray. Dahil ang Diyos, kami nagpapasalamat sa katotohanan na kami ay iyong pinili, Panginoon. Dahil iniwan niyo ang unang bayan na hindi nagbigay ng kaluguran sa inyo. Iniwan niyo ang unang bayan na hindi naging pagpapala sa iba. Iniwan niyo ang unang bayan na naging makasarili at hindi gumawa ng paraan upang ang iba ay maranasan din ang inyong biyaya, ang inyong kagandahan doon. At inilipat niyo ang inyong paghahari sa iyong iglesia. Inilipat niyo ang inyong paghahari sa church. And we are belong to your church, Lord. We are your new chosen people. We are yours. We are your God's. We are your people. We are your nation. And this morning, Lord, praying. Dalawa, yung plano mo, your plan for your church. Para magbunga, para lumakad sa iyong kalooban, sa iyong kabanalan, para maging pagpapala sa marami, Panginoon, mangyari. At aming dalangin ay tulungan kami ng Banal na Espiritu. Give us power, Lord, to accomplish those things. Tulungan mo kami, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong kagandahan, Lord. So, Panginoon, sa ito ay gawin mong mayamang pagpapala sa bawat sa amin, na kami ay papapuspusin mo ng iyong kapangyarihan, ipagkaloob lahat ng mabubuting bagay na kailangan namin. Huwag mo kami pagkulangin, aming Diyos. At hayaan ang kalapitan mo, maranasan namin sa bawat araw. Kagandahang loob mo, maranasan namin sa bawat araw. Ang pabor mo, aming maranasan sa bawat araw. At ibalik lahat ng papuri, pagdakila, paglulahati. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.